Maraming opportunity ang naghihintay para kay Troy Rosario sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Sa dami ng opportunity na to, nadula sa kanyang bibig na parang pinapahiwatig nito na may kumakausap palang team sa kanya. Ito ng tamang pagbangon sa career ni Troy Rosario, depende pa sa magiging desisyon niya kung aling opportunity ang kanyang uunahin. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat ng mga nag-follow sa ating TikTok page. Pakibisita na rin ang ating showcase. Papaalala ko lang sa inyo kung bakit nagtanim pala ng galit si Troy sa TNT. Literal po niyang sinabi to kung bakit. Napansin ng TNT na humihina ang performance ni Troy. Ibig sabihin, bagsak ang stats ni Troy. At ibig sabihin din yan, ititrade nila si Troy na kanila namang ginawa. Dahil hindi alam ng TNT na kaya pala ganun ang average points niya dahil nasa ICU ang anak niya. Hindi mapakali si Troy kaya hindi rin stable ang performances niya. Nung nakalabas ng kanyang anak mula sa ICU, timing naman na doon nila pinakawala ng kanilang big man kaya ganun na lang ang galit na itinanim ni Troy sa TNT. Mahalata mo yan sa tuwing kinakausap siya ng mga teammates niya dati sa TNT. Medyo hindi siya kumikibo. Nung sa palagay niya gumuho ang kanyang mundo, siyang pagdating naman ng mga sunod-sunod na opportunity para sa kanya. Una, itong mga offer sa overseas. Kung di ako nagkakamali, may nag-offer sa kanya na 1.3 million ang buwan. Pangalawa, itong offer ng SMC team. Magpapahula pa ba tayo? Mukhang alam niya na nga na Hinebra to. Ngayong buwan po, aware naman ng Hinebra na mag-e-expire ng kontrata niya sa Blackwater. Inamin naman ni Troy na may isang team na kumakausap sa kanya pero nilinaw niya na handa siya pero hindi pa siya pumayag. Kung titingnan mo ang Blackwater, kailangan kasi nila si Troy. Gumaganda na rin ang record nila at saka big boost din sa kanila nung natalo nila ang Hinebra. Kaya pala gustong kunin ng Hinebra si Troy dahil nakita nilang performance ni Troy. So far, sa pagkakaalam ko si Troy nagkaka-average ngayon ng 17 points, 4.6 rebounds per game. Ang ganyang stats ang pinaglalawayan ng mga teams na wala masyadong legit na big man, di ba? Tsaka magaling si Troy sa outside shots. Tiyak ako na hindi magsisisi ang Hinebra sa kanya. Pero para sa inyo mga kuys, ano kayang magandang option para kay Troy? Ang dami kasing nagsasabi na mag-overseas ka na lang. Mas malaking offer, mas high level competition pa. Base sa interview ni Troy, medyo hindi pa muna niya priority ang overseas. At dahil hindi pa rin siya pumayag sa offer ng Hinebra sa kanya, so focus lang muna siya sa Blackwater habang ongoing pa ang Governor's Cup. Ang nasa isip kasi ni Troy ngayon na tutulungan niya ang kanyang recent team at saka siya aalis. Parang sa ngayon wala pa siyang interest pero ang point of view dito hindi rin naman niya tatanggihan. Nabanggit rin niya na siguro after ng conference nito pwede na siyang magdesisyon. Bagay kaya siya sa Hinebra? Pakiramdam ko kasi mukhang mas bagay siya ngayon sa Blackwater. Itong Hinebra kasi versatile big man ang hinahanap since nung pinakawalan nila si Sistan. Nagtataka lang din ako sa Blackwater kasi ang sabi na UFA si Troy. Bakit nila hahayaan na may kumuhang iba kay Troy? Si Troy kasi willing naman maglaro sa kanila basta magkasundo lang. Dapat i-renew na agad nila si Troy. Wala nang ibang big man ang pwedeng tumulong sa kanila. Maliban na lang siguro kung si Troy binibenta din ni boss para sa magiging kapalitan nito. Si Troy injury prone na rin masyado. Siguro kapag ipupush na nila itong trade, walang duda ay Sakbo yung ipapalit sa kanya. Halata kasi kay coach team na hindi naman siya satisfied sa performance ni Go. Kung si Go naman, ang papakawalan mukhang hindi pa rin papayang Blackwater dyan. Ay Sakbo na may kasamang first pick pwede na. Kayo mga kuys, dapat na bang kunin ng Hinebra si Troy?